Pero kapag nasanay na yung system mo, yung katawan mo, na wala ka ng SEX, parang hindi mo na siya hinahanap. Kaya ang epekto nito, mas mabagal or mas mahirap ka nang ma-turn on. Even if you want to. Lalo pong nawawala yung arousal natin. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official. Maraming salamat po. And for today's videos, another concern video po, ang sabi niya is Miss Che. Paano na kung wala ng talik? Honestly, almost 2 years na din pong wala. Parang ang dami ko na pong sakit sa katawan, ma'am. Okay, let's straight to the point. If you do not have sex on a regular basis, of course, medyo mataas po yung risk natin na mag-develop tayo ng cardiovascular disease. Ito po ay isang general term na nagde-describe ng disease patungkol sa puso natin or doon sa mga blood vessels natin. So, yung blood flow po sa puso natin, sa brain natin, sa katawan natin, pwedeng magka-problema doon. Yung blood clot or yung thrombosis na tinatawag. Ito po ay nagbi-build up ng fatty deposit dun sa artery natin, sa mga ugat natin. Kaya possible na kumipot yung mga daanan dyan ng blood flow natin. Though, makakatulong po talaga ang regular na exercise, lalo na kung wala pong regular sex na nangyayari sa atin. But sexual intercourse can help your estrogen and progesterone na mabalance yung level nito, which can lower your risk of heart diseases. Number 1 po dyan is kung babae ka, mas makaka-experience ka ng maraming pain and ache sa katawan mo tulad ng na-experience mo ngayon na sabi mo, parang pakiramdam mo, marami ka ng sakit na nararamdaman. Ang SEX po ay effectively remedy para sa mga pain. Ibig sabihin, nakakatulong po ito para mabawasan kung ano man yung mga pain dyan sa loob ng katawan mo. For example, kapag ka magkaka-period tayo, mga menstrual cramps, yung mga pananakit ng muscles, pananakit ng ulo. Siguraduhin nga lang na dapat doon ka sa kapartner mo, nakikipagtalik kung sakaling meron para wala po talagang sakit sa ulo. Number 2 po na posibleng mag-develop kapag hindi na tayo nakakaranas ng regular SEX. Of course, nandyan po yung pag-increase ng blood pressure and stress levels. Kung wala ka nang regular na SEX tapos wala ka pang exercise, possible po talaga na mag-develop tayo ng pagtaas ng blood pressure. For example po dyan, yung mga symptoms ng anxiety, isa na po dyan na nagde-develop na tayo ng mga heart problem. Now, kung wala po talagang chance na makisiping or talagang single ka, be mindful po na ang pag-exercise ng regular ay pwedeng maging alternatibo para mabalanse natin yung blood pressure natin and stress natin. Number 3, eto sa mga kababaihan, yung vaginal canal natin, lumiliit, kumikipot yan. Lalo na kapag papasok na kayo doon sa menopause. So, long period po without intercourse can lead tightening or pagsikip ng vaginal canal. And also, numinipis na rin po yan. Lalo na nga kapag nasa menopausal stage tayo or menopause na tayo. So, anong mangyayari? Kapag sumabak ulit tayo doon, mas mabilis nang masugat. So, pagka ganyan po, hindi maiwasan yung bleeding, kapag nakikipagtalik kayo doon sa partner ninyo. Kaya, better kung gagamit po ng mga lube kapag matagal kayong walang intercourse. Kasi pagka nagkakaedad na po tayo, especially sa mga babae, medyo mahirap na po maabot yung rurok ng tagumpay. Yung sensitivity po natin ay nababawasan talaga. Kung dati 10 minutes, tapos ka na. Ngayon, dapat 20 minutes or more than doon. Habaan yung foreplay para mas masatisfy tayo. Another thing sa mga kalalakihan naman when it comes to prostate health. So, according po sa isang study ng European Urology, ang madalas po na pag-ejaculation ay nakakabawas ng risk of prostate cancer or any issue ng prostate. At kung mas mababa pa sa 7 times a month
na mag-ejaculate tayo, yun po yung possible na may risk sa prostate cancer. Compare doon sa at least 20 times nag-ejaculate sa isang buwan. Sabi rin po ng mga experts natin, kung solo ka or meron kang kapartner, ay same lang naman daw ang benefits as long na ito ay safe and nag-enjoy ka. Another thing, yung spontaneous na arousal level mo pwedeng bumaba. Sabi sa isang study po, kapag nag-i-engage ka sa SEX ng mas madalas, mas hinahanap or mas kinikrave mo pa daw yan. Meaning, kung ikaw ay na-engage sa pakikipag-SEX today, sa susunod na araw, mas hahanapin mo siya. Pero kapag nasanay na yung system mo, yung katawan mo, na wala ka ng SEX, like sa inyo, almost 2 years na kamo, so parang hindi mo na siya hinahanap. Kaya ang epekto nito, mas mabagal or mas mahirap ka nang ma-turn on. Even if you want to. Hindi po ito pangkalahatan, pero malaki po ang porsyento na kapag ikaw ay hindi na nai-engage sa pakikipagtalik, mas lalo pong nawawala yung arousal natin. Kumbaga, parang mas tumaas na ng gusto yung standard mo sa pakikipagtalik. Another thing, the pelvic floor may not stay in shape. Lahat po ng human being ay meron pong pelvic floor. At yung hindi mo na nadadanas na makipagtalik ng ganyan na katagal, possible po na mabago yung strength nito. Pwedeng makaapekto ito doon sa mga future orgasm mo. So, if you try to have one, it might feel weaker. Kasi, ang pelvic floor po, yan yung pumipintig or kumikibot-kibot na source kapag andun po tayo sa orgasm stage. Last one, yung quality sleep po natin nababawasan. Kapag na-experience mo yung intense pleasure sa pakikipagtalik, yung katawan natin nagre-release ng isang cocktail ng hormones yan. Ganung karami. That help you, mas mahimbing ang tulog mo. Kapag matagal na wala na talagang talik, of course, opposite yon. Maaring tulog ka, pero hindi naman quality yung sleep mo. So, kapag malayo pa po sa atin ang mga partner natin, pwede naman tayong mag-exercise, kumain ng mga masusustansyang pagkain, iwasan ng matatamis, ang maaalat, at matatabang pagkain. Pwede pong makapag-develop ng hindi magandang resulta sa kalusugan natin kapag nasusobrahan. Hindi ko naman po sinabing huwag kumain ng ganito, bawasan lang. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako sa inyo ng tips, at kung nagustuhan niyo po ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan po ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching, and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!